Welcome to Sex! Shift Ends! Chikahan started! Ang ganda naman ng natin ngayon. Set up today. For episode 10. Episode 10! Nasa casting couch. Ikaw nagsabi niyan. Hoy! Narinig mo yun. Narinig ko kanina yun. Ano masabi mo sa bago nating... Okay naman. Parang... ambient lighting tayo dito. At saka ang itim. Sabi nga, di ba? Sabi natin, once you go black, Oo. you will Die. Sometimes. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Uy, alam nyo ba? Hindi nyo pa natatanong. As we are shooting this, 9:30 na ng gabi. Uy, ano na talaga? Ngayon lang kami nagkamera ng time. But since we love our listeners, busy kasi. Kaya nga, anong pinagkakabalahan mo? Madami. Like? Marami tayong mga ginagawa. After clinic, after office hours. Yes, ikaw. Ganun din. Dami kong pasyente kanina Tayong eh. pasyente. Diba? But since we removed our white coat sa podcast natin, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. I just wanna personally give a special shout out kay Dr. Mamerto Sueña of Fast Care Clinic in Victoria, Laguna. Sobrang avid listener and viewer natin. Thank you po. Hello po. Doktor yan. Sorry, doktor. Maraming salamat po sa pag-support, Doc. Sabi niya, piniplay daw nila sa clinic nila yan. Ay. Salamat po sa patuloy. Sana hindi sila na-distract na sa usapan natin. Kaya nga. But if you are new here, you can follow us on YouTube, Spotify, and Facebook. I-follow nyo na kami, tapos ay subscribe and hit the notification bell. Kung hindi nyo pa alam kung anong ifa-follow nyo, it's Shift Ends Chikahan Started. Again, we're available on those platform at meron na po kaming naunang siyam na episode at kung hindi nyo pa po napapakinggan or napapanood yung siyam na yun, ay abay, ano pang iniintay? pwede nyo pong balikan. oh, you're missing half of your life. Baka naman mga quarter. A quarter of your life. Kasi 9 pa lang, patento. So, mga 10%. Oo, tama. Yan ba dapat? At saka kailangan talagang ma-follow nyo na kami para pumaldo na kami dito kasi we wanna reach out to the viewers and listeners, specifically sa mga nasa medical field. If you are a doctor like us, palang kaming tambay but we are physicians. We wanna talk about life and we wanna talk about things outside the practice of medicine. Yun po yung prinsipyo ng podcast namin. And since ngayong gabi ay lutang na kami, dahil sa... After hours na talaga. After conference na to. After case audit. Ano ang ating pag-uusapan ngayong gabing to, Dr. Hanson? Meron ba kayong mga childish moments? Oo, hindi na lang. Mamature nyo Oo, halina. Ano ba yung mga childish... Do you mature? Or Kasi, di ba, 10 years tayong nag-aral ng medicine. Mhm. Yung 10 years na yun, na-survive natin. May pagkakataon bang mature na talaga kayo? Feeling ko hindi talaga. Kasi parang, usually yung mga tao, parang nagiging mature lang sila if parang nasa real world. Yung outside parang sa atin kasi, kinain ng medicine yung 10 years ng buhay natin na hindi natin masyadong experience yung totoong buhay. Yung kumbaga yung hagupit ng buhay. Hagupit. Wow. Hindi, totoo yun. Oo. Yung youth mo, na-stole ng medicine So, yung maturity, o yung childish moment, siguro ngayon palang nag-in. But, for a little disclaimer, kasi iba yung maturity, ewan ko iba yung maturity ng lalaki, iba yung maturity ng babae. Anong stand mo doon? Oo, feeling ko. Kasi, parang mas maaga nagmamature yung girls. Wala akong laban dito. Tatanggapin ko lahat yan. So, nag-iisa akong lalaki dito. Di ba? Parang... Yun ang sabi. Pero kasi may instances din naman na merong guys na mas magang nagmamature din. Siguro ngayon, depende sa experiences. Oo, tsaka sa circumstances. Akala ko sa circumcision. So, pag hindi na-circumcise, immature. Hindi ka mature. Kaya nga. Hello. Hello. Kaya pala.
Hindi, kasi yun sa akin naman, regarding maturity, kasi lagi nilang sinasabi, ako kasi pamilyado ako eh. So yung asawa daw, or yung husband, will always be the eldest son ng mga babae. And I think that's true. Sa amin dalawa ng asawa ko, kasi hanggang ngayon, yung pag naiiwan kami ng asawa ko, yung pag-aasikaso, pag-iintindi. Saka ilang beses ko na narinig kay Kim, or ikaw daw yung panganay niya. Kita mo na. Diba? At least nanggaling na sa asawa May ko patunay. Tsaka isa pa, yun nga, yung, kasi kami mga lalaki, pag nahanap na namin yung one true love namin, talagang we go back on being a little childish, so to say. Pero, siguro more than that, yung kahiligan namin sa video games or yung mga, mga handheld devices. Kanina lang, nag-uusap kami ni Doc Buenaflor kung kailan kami kukuha ng Switch, Nintendo Switch 2. Kita mo na yun. Saka yung mga games. Consultants ka na, but you still, you still long to play those games kasi we grow up, but I think yung growing, ako pala hindi. Malita ko eh. Sorry. I grow old. Yung grow up, parang hindi masyado. No, but kidding aside, yung maturity level siguro talagang hinahanap yun nga. Sabi mo nga kanina. Kasi masyado tayo nagtagal sa medisina. Ano ba mga specific na tanong mo dyan? Hindi, I mean, meron bang times na kung babalikan mo before yung mga kahit residency or med school, pag naisip mo parang, ang babaw ko pala. Ikaw, anong ganun mo? Ang babaw mo pala? Parang ang immature ko pala. Wala siya bigla maisip. Totoo? Wala kang tinawanan na... Nadapa? Meron. Hindi, di ba ganun nga daw ang pamantayan pag mga totoong kaibigan? Pagka may kaibigan kang nadapa, tatawanan mo muna. Tatawanan mo muna bago... Isa tunay na kaibigan yun. Isa maturity. Sa maturity. Kasama yun, ako, naalala ko yung ano bang tawag dito? Yung, anong tanong mo? Yung may pagkakataon ba? Na may ginawa ka. Tapos pag binalikan mo, parang, babaw ko pala. Ba't ko ginawa? Pero siguro at the moment, hindi mo naisip na parang childish siya. Ako yung, siguro yung, nung residency, yun hindi ko makakalimutan eh. Na, yung sa tunog, di ba pag may bumabagsak na palanggana, natatawa ka. Natatawa pa din ako hanggang nung residency. Nabagsak kasi yung kidney basin sa ospital. Okay. Tapos tumunog sa buong ER yung Tapos natatawa ako. Sabi ko, babaw ko pa rin hanggang ngayon. Tapos yun nga, yung mga sometimes, yung mga lutang moments sa tindahan. Yung mga, alimbawa, bibili ka sa karinderya ng pabili po, Doc. Yung mga tipong oh my God. Tinatawanan ko pa din hanggang ngayon. Sa'yo, wala kang ganun tinatawan? Marami akong tinatawa, kaso lang maalala. Pag sobrang down, hindi maalala. Hindi, meron kaming kwento niya ni Batchi, yung merong, baka kasi pag sinabi ko yung pangalan, Mahalata niya. oo, mahalata niya. Itago natin sa pangalang. Pam. Hindi ko din alam. Di ba? Bakit? Kasi, Pag pinagsama mo yung mampam. Ewan ko, natatawa kami. Ako din natatawa din ako. Kahit dahil rhyming words. Oo, at saka dahil nga childish pa din kami. Mampam daw. Mampam. Kasi, I mean, Diba? tulad nito, nung nagdaang training natin dun sa hotel sa Batangas City. Kasi po magkasama kami nito, dami kami nakikitang nakakatawa. Tapos parang sa iba, hindi nakakatawa. Pero sa amin, tawan-tawa kami. Sinisita nga kami ng isa nating co-consultant na na parang, may training. Ito kasi, pero pagka magkahiwalay naman kami, like ako, pag hindi kami magkasama nito, pag hindi tayo magkasama tatlo, Tahimik ang buhay natin. Normal tayo. Professionals ka. Ganon. Pero pag magkakasama tayo, katulad ngayon, kanina lang, nag-audit tayo ng kaso. Diba? Nagtatanong tayo sa residente. Pero kung magkakasama tayo ngayon, may mga ganito pala. Ikaw wala kang ganon. Yung yung kapag may naririnig ako pag nagsasalita yung tao, tapos para may mali siyang sinabi, minsan natatawa ako. Grammar to or statement? Depende. Minsan pronunciation, minsan grammar, pero minsan sinasarili ko na lang. Oo. Parang sa isip mo lang. Kahit seryoso, for example, colon cancer. Ayun. Ayun ang example. Oo, halimbawa yun, colon cancer. Ayun.
Colon cancer. Oo, tapos ulit-ulitin nyo pa. Oo. Ganun parang sugat. I-rub mo pa talaga just to rub it in. Colon cancer. Ganun. Mababaw lang talaga. Kaya nga, tulad mo, di ba? Pronunciation. Ay, hindi mo naman niloloko yung tao. Sarili mo na lang talaga yun as a person na mababaw. Oo, yun na nga. Kasi nga yung pagiging Mababaw. Or immature. Immature. Okay. Kahit nga ako, minsan pag na-mispronounce yung word, tatawa na ko yung sarili ko. Ako din, nangyari. May nangyari na ba sa'yo yun? Ng mga nami-mispronounce. Like ano? Hindi ka naman perfecto naman Oo, nga. Siyempre, nangyayari nga din yun. Pero, sa ngayon, wala ako. Kasi sobrang dami niyang ginagawa. Hindi, totoo yun. Kasi pag magkakasama tayo, yung mga pinaka nakakatawang nangyari sa atin, parang nabubura lahat sa isip natin. Pero, napakadami nun Oo, minsan nga, ipunin mo muna, mamaya mo na ikwento. Kaso dapat tin-take note natin. May minutes. Ano yung parang video kayo? Para halimbawa, pagkagaya nito, na may mga tinatanong, wala kang maiisip from the top of your head. So, kunin ko lang yung nasa bottom ko. Okay. So, dapat, siguro simula ngayon. May jot down notes. I think now is the perfect time para aminin natin sa viewers and listeners natin na tinethread lang talaga namin tong episode na to. Wala talaga kaming idea. Kanina lang namin inisip ko anong topic namin. Tapos kanina lang kami nag-isip ko ano yung mga possible questions and specific topics. Pero sa ngayon, binabangka lang namin talaga to. Hirap na po kami. But since we love you, okay. Ano bang mga topic natin dyan? Ikaw, ano yung para sa'yo clear sign ng mature na doktor? Parang hirap pala tanong. Oo, subjective masyado yun. Oo, ikaw, mature na doktor. Since subjective yun, for you, what is it? For me, yung mga mature na doktor, syempre tayo naman, may mga pagkakataong mature tayo. Pag yung kailangan mature tayo. Kumbaga, yung mga immature moments natin, sa atin lang yung paghalimbawa, kasama natin yung mga friends natin. Yung kaya nating maging ang tawag doon, parang kaya nating maging yung sarili natin, kung kaya natin ipakita yung mga, kung ano talaga yung totoong sinasalob natin na hindi tayo ma-judge nila. So, pag yung pinipigilan yung mga intrusive, ngayon meron pa mga intrusive thoughts. Pag around ka ng mga friends mo, ng family, yun, pwede kang maganon. Pero kung halimbawang patient ang kaharap mo or co-consultants or halimbawa mga other na tao na ang pagkakakilala sa iyo ay doktor, syempre, kumbaga dapat ay professional naman ang dating mo na mature ka. Na parang yung mga iniisip mong immature, wag mo nang palabasin sa bibig mo. Well, that's... Di ba? Actually, yun, totoo yun, yung sinabi mo na, kailangan kasi, you set boundaries, pero you bring down your guards kapag yung mga special na tao na yung kaharap mo. No, kagaya ng part kasi yun, Joy, I think, and Batchi ng residency. And I believe dun sa character building din naman ang training, ang residency. Or siguro yung medicine for the matter, yung practice of medicine, yun how you talk to people, how you talk to your patients, how you talk to your colleagues, how you talk to yourself. Also, it's very important. You practice and you improve your professionalism, yung being professional and pagiging mature. Pero yun nga, on the other hand, pag tayo lang, number one, we don't talk about our patients. Number two, we don't talk about other people's mistake, but we talk about our own lutang moments. And then collectively, yun yung parang pinaka pinag-e-enjoyan nating pag-usapan na, uy, alam mo, may experience akong ganito. Nahulog ko yung ballpen, tapos natawa ko kasi nahulog ko yung ballpen, tapos nautot ako. Yun, nautot ako, tapos nahulog yung kidney basin, tapos gano'n. Tapos natawa ko, yung mga tipong gano'n. We share those stories collectively. Tapos yun yung pinag-uusapan natin dito. And we talk about immature stuff natin. Oo, kasi pag pinag-usapan mo yung ibang tao, iba na yun. That's a sign of immaturity naman. Yung pag ginajudge mo na ibang tao, pinagtatawanan mo na yung ibang tao, that's a little bit different naman yan pagka ganun. Ikaw, Doc Joy? Ako, parang in general naman, pero kung in general, yung maturity talagang it comes with age sa ibang tao. Pero dun sa as professionals, kahit anong profession, para sa akin ay
Maturity is when you let your ego step back so your purpose can lead. Ang ganda nun, Pang reels ulit. Oh, talaga ba? Kaya nga. Ibig ko sabihin parang... Sa editor natin, Stephen, pang reels yun. Pakikat. Wow, ganda nga eh. Hindi, joke lang. Kasi parang... Siyempre, di ba, minsan meron tayong mga intrusive thoughts. Madami. Di ba, mga ganyan. Tapos parang kapag yung situation seryoso na, kailangan mo ba mag-joke? Yung mga ganon. Tapos, in every profession kasi, meron at meron siyang mga feedback, criticism. Sa akin yung parang kaya mo siyang tanggapin. Yung kahit mali ka, alam mong mali ka. Yun yung maturity. Oo, na parang minsan masakit tanggapin kasi alam mo, ginawa mo naman yung best mo. Pero kasi kapag nag-mature ka naman, ang kasama naman nun, growth naman eh. Ang ganda. Oo, tsaka self-awareness. Yes. Yun Oo. kasi yung important. Lalo na sa profession natin, ang hawak natin, buhay ng tao. So, kung hahayaan lang nating mali tayo, tapos di tayo nagpapakorek sa iba, mas kawawa yung patient Actually, natin. seek it. Seek, yung mga ganong advice. Seek yung mga ganong criticism. Seek those because allow it and, kumbaga parang, take it as a gift Yes. na handang ibigay sa ng mga totoong kaibigan mo. Again, not for punitive reason, but to help you grow and improve. Kasi kung hindi mo hinahayaan yung sarili mo na mag-grow, or yung, for example, tayong tatlo, kasi sa mga listeners and viewers namin, what we do kasi, parang post-mortem himay. Oo, nung mga episode namin na what happened here, anong weakness natin. Anong weakness natin dito sa episode na to, anong strength natin dito, paano natin pagandahin to, paano natin i-improve to. Kasi kung hinahayaan na lang namin na ganon, hindi tayo nag-i-improve. Applicable din yan sa practice. Yung tipong for the residents, na binibigay natin yung mga constructive criticism natin sa kanila, again, not for only ourselves, but to help them grow pa din. Actually, kahit tayo kahit after residency, kahit ngayon, nagpa-private practice tayo, ako aminado ako pag hindi ko alam, tatanong ko sa seniors ko, sa kanila, tatawagan ko si Doc Pao, si Doc Ces, Doc, hindi ko na alam to, paano ba to? Kasi hindi ako sure. Kasi, alam ko, makakasakit ako naman tao. Di ba ang ano nga natin, parang do no harm sa patients. Kung magmamagaling ka, mali naman pala, kasi nung kawawa, hindi naman ikaw. Nangyayari din yung sa akin kay Batchi. Tinatawagan ko din to. Tsaka, na-appreciate ko yun. For example, nagtatanong sa akin si Joy, na-appreciate ko yun kasi, number one, kumbaga parang accepted pa din niya at her level na parang ito yung limitations ko. Number two, but I am not shy, I'm not afraid to seek help because this is not only for me, but for my patients. For my patients more. So, yung sa akin din, yung kay Batchi, pag hindi ko talaga alam, tatanungin ko, Batchi, ano nga bang gagawin dito sa mga ganito? Kasi kapakanan palagi ng pasyente. Yes, of course. At the same time, yung natutunan mo, pag may nagtanong sa'yo, wag mong ipagdamot. Oo, ang galing. Pay it forward pa din. Oo, tama naman din yun. Tsaka diba yun nga yung mga nagagawa natin na bago mo masolusyonan ng isang problema, dapat alam mo muna kung ano yung problema. Actually, di ba? Tama naman. Kasi, kung hindi ka aware na mali ka or na hindi mo to alam na hindi ka magkakaroon ng initiative na baguhin yung isang bagay. Self-awareness pa diba? din. Kaya parang mas maganda talaga kung yun nga, self-aware ka, na alam mo na, or kung halimbawa hindi ka man self-aware, may mga tao ka na pinagkakatiwalaan, kaya nilang prangkahin ka na, hoy, mali yung ginawa mo. Tsaka you don't take it negatively. Diba? Lahat nga, na parang maganda kasi nga, pag may mga kaibigan ka na yung kaya kanilang prangkahin, na kaya di ba tayo nga? Kaya sabi nga namin ni Clay, pag may nanira sa amin, hindi mo kami masisira. Bakit? Sinisira na namin yung isa't isa, bakit ba? Totoo. Kami mismo. Point na namin. Kung ano yung gusto mo sabihing masama sa amin, nasabi na yun sa akin. Hindi mo na ako kayang i-gaslight. At saka maganda kasi yun, manggaling na sa mga kaibigan mo. Kasi sa ibang tao. Kasi pag sa kaibigan mo, at least alam mo na concern yung tao sa'yo. Na we are walang masamang intention. Yes, we have clean intentions talaga. At saka yung sa ibang tao, yung sasabi mga ni Joy kanina, pag yung comment nang galing sa ibang tao, na hindi mo naman ako personally kilala.
hindi mo nga alam kung sinong paborito kong Pokemon. Hindi nga nakasave ang number ko sa'yo. Bakit ako magkakaroon makikinig sa'yo? Oo, totoo yan. Ano pang question? So, since ganyan, paano nyo i-rate yung sarili nyo ng level of maturity? From silent treatment to nakapag-apologize ka na. Chewy Choco ba to? Ulit? 5 Chewy Choco ba to? Stars ba? Parang dahil dyan sa rating nan, parang gusto kong ibaba ang rating sa'yo. Yung pagka-mature. Kasi bakit Chewy Choco ang... Ay, sorry. Ilan mo dapat? One chewy choco ka na lang. Ilan mo dapat? Buko? Bagong biyak na buko? Ilan mo dapat? Alala ko. 5 bagong biyak na buko. Pag hindi nabiyak, hindi pwede. Tok. Coconut. Ayan, di ba? Mature. As we speak. Paano nga ang rating? From para lang 1 to 100. Oh, grabe naman. Grabe naman. Ma'am, Yung on a pain scale of 0 to 10. Gano'n po kasakit? Siguro, 10 na lang, siguro. Siguro, 1 to 10. 1 to 10. Ako, level of maturity ko ngayon, siguro mga nasa 7. At your age. At this point in time. Kasi, hindi naman, kayong dalawa, hindi naman lingid sa kaalaman nyo yung, nangyari talaga sa akin sa residency. Oo, I hit ground zero, below sea level talaga yung nangyari sa akin nun. But, sabi nga nung training officer natin dati, papangalanan ko na proud ako sa kanya. Sabi ni Dr. Medina, no, ito lagi yung tinatanda ko sa sarili ko na be teachable. And you are not always right. So with that, iwan ko yung maturity level ko at siguro mga around 7, 7.5 to allow myself always to learn. That's why I seek advice sa mas matanda sa akin because they know well, kagaya nung sa chairman natin kanina. Number 2, I seek advice also for those who are at my level, regardless kung kaedad ko yan or kaya ka-level sa practice because may mga perspective. Perspective and perception kasi magkaiba. Perception yung akin. Perspective yung mga bagay na hindi ko nakikita. So, baka may iba siyang perspective outside my perception na baka pwede kong i-adapt. And I also seek words from those na mas bata sa akin kasi generational change. We have to accept that they are... kailangan nating mag-adapt kasi at the end, sila yung magiging tayo at tayo yung magiging mas matanda sa kanila. So, yung kung paano nila tingnan yung mundo, kagaya ng meron akong churchmate na inaanak ko na 22 years old, 34 years old siya, 22, pero yung perspective niya as a bata, gusto ko ding makuha. So, yung level of maturity ko, again. Kasi iba na yung, kumaga, sa generation, iba-iba kasi yung way of thinking. Iba-iba yung pag-approach. Magkaiba yan. Yung noon sa ngayon. Sasabihin ng mga magulang natin or ng mga mas matatanda sa atin, kasi nung panahon ko, ganito, ganyan, ganito. Pero ngayon, sinasabi natin dun sa mga mas bata sa atin, hoy, nung panahon namin, ganyan, ganito, ganyan. O nung sila naman ngayon, kaya nilang sabihin dun sa mas bata pa sa kanila na, nung panahon namin, ganito, bla, bla, bla. Parang tinanong ko yun sa'yo dati, yung sinabi ko na, hindi kaya mali yung sinabing, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi di ba parang... Papunta ka pa lang. Magkasabay na tayo. Ay, pasabay naman, please. Dahil papunta ka rin Naki-hitch pala. Ibig sabihin, parang kasi nung... Ang mature, diba? Yung nung papunta kasi sila, iba yung environment nila, iba yung pinagdaanan nila, iba yung... parang kumbaga, kunyari, nakakalesa sila. Oo. Tapos tayo ngayon, may kasi na tayo. Kaya parang para sa akin napaka-unfair kung sasabihin mo nun. Kasi iba yung ginagawang mundo. Iba yung experience nila before. Before kasi, pag nag-aaral sila, di ba, encyclopedia, library. Ngayon kasi, may internet. Parang sobrang readily available lahat ng resources. So, parang napaka-unfair na ikaw na pabalik na kasi ako Parang hindi, para magkaiba kasi kayo na experience. Iba yung environment. Ewan ko. Kaya pala yung nanay ko, papunta ka pa lang, nasa bahay na ako, tulog na. Kasi inintay ka na pala. Oo. Kasi antok na siya. Oo, antok. Pagod na. Tama ba? Yung perspective kong yun. Oo, totoo yun. And I respect generational
differences. Oo. Hindi ko pwedeng nung una aminado ako ay nahulog din ako doon sa Ganong mindset. Oo, doon sa ganong thinking na hindi kung ano yung pinagdaanan ko. Dapat pagdaanan mo din. Oo, parang ganon. Kasi ganito, ganyan. Yeah. Oo. Pero hindi mo nga pwede nang sabihin na ganun. Oh, as you know, banggitin ko lang to as training officer of our residents, and we've handled different residents, different personas, personalities. Doon ko talaga natutunan that I should adapt kung sino yung kausap ko. Kailangan we are at the same level. Hindi ko na pwedeng i-impose sa kanila na ito yung pinagdaanan ko eh. So you should, ito din yung pagdadaanan mo. Kaya kung mapapansin ninyo, pag inuutusan ako na hindi, kailangan every ganito. Kailangan ang uwi ganito. Kailangan gawin to. Mag-present. Oo. Ganyan-ganyan. Ako hindi. Naniniwala ako na hindi naman 100% we are going to enable them as enablers, no. Pero hindi rin naman 100% na kailangan sakalin natin sila. Diyan pumapasok yung boundaries talaga. Oo. Na kailangan ma-set mo talaga, start pa lang, na hanggang dito ka lang. Kumbaga, parang, syempre, para mas maintindihan nila anong purpose ba ng mga sinasabi mo or anong purpose ba ng mga ginagawa mo. Para maintindihan nila. Kasi may mga tao na, pag hindi kasi nila naiintindihan kung ano yung purpose nun, kung ano bang maidudulot nun sa buhay nila, kumbaga, mauuna yung resistance. 'Di ba? Yun. So we don't let's not hate what we don't understand. Oo, yun. Pero we explain to them para maintindihan nila. Oo. And then syempre, kung ano yung maging feedback nila, intindihin mo din. Oo. Para maintindihan Learn nila. to compromise. Yun. Meet halfway. Meet me halfway. So, if ako ay 7/10, ikaw, ilan ang level of maturity mo? Ako siguro ay nasa 7.97. Kaya pa siya talaga. Sure. Di ba pwedeng i-round up yan ng 8? Hindi, ayoko. 7.97. Tanungin kita bukas ulit. 7.97341. 7.97. Up to the last decimal point. 2/7, age of the station. Value of pi? Napaka-specific mo. Kung tignan ko pako-calcu. Nahiya yung 99.9% of germs. Germs, Oh, bakit ganun Hindi, ang kasi nga, same din naman ang mga sinabi nyo. So, yun nga, sa age, and then sa mga experiences. Tapos, syempre, parang iba-iba tayo ng na-experience. So, may mga bagay tayo na napagdaanan, halimbawa, yung mga failures before na, kumbaga, nag-bounce back ka. So, factor kasi yun. Kung, halimbawa, marami kang na-experience na yung sobrang talagang binago ka ng panahon, so, dun, magmamature ka kasi talaga dun. Tapos, yung natutunan mo dun, yun yung pwede mong ituro sa, halimbawa, sa mga juniors mo, or sa friends mo. Kumbaga, syempre, na-experience ko na yan. So, pwede mong i-share kung ano yung learnings mo dun sa certain experiences na yun. Di ba? Ako, I always, kasi dun sa church namin, laging may parang may nagsisik din naman paminsan-minsan ng advice din sa akin. Lagi ko sinasabi sa kanila, I'm giving you advice not because I'm a perfect man. No. I'm giving you advice because I've done worse shit than you. Mas madami akong nagawang katarantaduhan at kalokohan sa'yo. So, allow me to help you na ito yung, pag tinuloy mo yan, ito yung pwedeng mangyari. Oo, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Ano nga yun, yung parang, ito ay gabay. Ang ganda. May free will. Si Sinaida Sepa. Ang mga bituin ay gabay na. Eto. Tayo ay may free will. Sundin natin ito. Ayan. Ito mga advice natin ay, syempre, para lang, shortcut nyo yun. Kung gusto nyong sundin, nasa sa inyo yun. Parang parang may disclaimer. Leo. Hindi mani ang nakain mo sa cookies. Lucky numbers. 6, 16. Lucky color. Yan. Lucky color. Ayan. Push a pink. Yan. Capricorn. Tapos sa dulo, ito ay gabay lamang. Meron tayong free will. Di sinayang ko lang yung pakikinig ko sa'yo. At least meron gabay. Ako? Ako ay 7/10. Ito ay 7.97. 978432. Siguro ako 7.5. 7.5 din. Bakit? Kasi, Dok,
Although, yung may mga pinagdaanan ako before na natuto na naman na ako. Tapos, About tissue. Ay, hindi pala. ano yun? Oh. Pero kasi, meron pa rin akong mga behavior na hindi ko pa rin nababago. Na hindi naman kasi siya yung tipong overnight pwede mong baguhin eh. So, meron pa ding mga slip-ups na hindi ko naman pwedeng i-deny na hindi ko na ginagawa. So, meron pa ring room for improvement para matuto. Tapos to accept yung feedback galing sa iba na, Joy, ito yung gagawin mo, mali yung ginawa mo, dapat hindi mo na ginawa yun. So, parang ngayon, mas open naman ako sa criticism, even before naman. And then, kasi dati, ako kasi, hirap akong magsabi sa ibang tao. Alam niyo yan, hirap akong humingi ng tulong sa ibang tao, hirap akong mag-convey ng feelings. So, pag may problema ako, sinasarili ko lang, kahit sa family, kung kaya ko, ako lang. Tapos pero pag yung ibang tao lalapit sa akin, kailangan nilang tulong. Ako yung nandun. Pero when it comes to myself, tsaka sa problems ko, ako lang. Ang tabig, di ba dati? Kaya na-appreciate ko talaga sabi ko, pag humihingi ng tulong si Joy, it took her a lot of practice bago humingi ng tulong. Oo. Yung nagpi-playback muna yan sa utak niya kung paano niya sasabihin. Totoo yun. Maraming beses siya nag-iisip, tawagan ko na ba si Doc? Oo, ano yung choice of words ko, ano yung hindi masyadong ganito, hindi masyadong ganyan. But once humingi ng tulong si Joy, ibig sabihin, she's accepting na hindi niya kaya. Oo, na hindi niya kaya. At hindi yun dahil sa mayabang siya. Oo, pero maturity yun. Maturity yun. Tsaka kasi nasanay ako lang. Parang strong, independent, ganon. Girly. Girly. Oo. Ano all? Hindi, ganun nga kasi talaga pagka mga eldest daughters. Ganun ba yan? The eldest daughters in an Asian family. Yeah. Oo. Ikaw, di ba? Ano ka? Eldest ka. Eldest daughter na, eldest grandchild pa. Oo. Di ba? Pearly shell ka doon. Oo, di ba? Kaya nga may mga ganung pagkakataon na talagang, kasi parang, nung may time na pinalaki, parang ikaw yung nagpalaki sa sarili mo. Oo, kasi at the same time, yung mga kapatid mo, ikaw din ang nagpapalaki. Kaya parang siguro, as an eldest daughter nga, in an Asian household, Di ba? Yung gano'n talaga. Tapos, kung yung ngayon na halimbawa na, yan, medyo stable ka na, dyan mo na gagawin yung mga hindi mo nagawa ng bata ka. O kaya tayo childish pa din. I'm healing my inner child. Kakahil mo, ano nang nangyari? Naubos na ang pera ko. At least masaya. At least masaya yung inner child mo. Kasi diba, yung mga time na before, nung bata ka, mami, pabili po ng ganito. Bawalan, mahal. Ngayon, ano yung binili mo na hinil mo lang yung inner child mo? As a palusot? ha? Ano yung binili mo? Ano? Yung mga kalinyahan ng mga labubo. Yung mga kwentang bagay. Nahil naman ang inner child mo. Dahil naman ang inner child ko, pero parang na-damage naman yung adult self ko. Dahil ang mahal pala niya. Hindi, ang mahal talaga. Nung binili ako si Havana nun eh. Diba? Nagulat ako, mahal. Ikaw, anong binili mo na hinil mo lang yung inner child? Merch, K-pop merch, tapos yung mga light novels, manga. Kasi nga, nung bata ka, wala kang pera pambili nun. Sabi sa'yo ng nanay ko, ano mo yan? Mag-aral ka. Oo Okay. nga. Akala ko, Nakapag-aral na ako. Okay, may pambili na ako. akala ko lang yung ganun, yung inuna muna yung pag-aaral, ganun. Tapos Actually, bili-bili. lahat naman yata. Yung mga millennials. Feeling ko, lahat ng yung mga professionals or kahit yung mga may work na ngayon, kumbaga hanggang ngayon hinihil nila ang inner child nila. May pagbili, pag-travel. Oo. Yung mga bagay na hindi mo nagawa nung bata ka. Tsaka feeling ko ngayon, yung mga millennials, sila yung, di ba dati, ang goals ng mga parents natin, ng mas elder sa atin, kailangan successful ka, kailangan ng trabaho mo ganito, kailangan kasi parang, ewan ko, yung sa atin, yung era natin, ang gusto lang natin ay happiness. Totoo yun. Oo, kasi parang ngayon, dati, ang plano ng matatanda, pag mayaman ako, magta-travel na ako. Ngayon, ang gusto natin, live the moment. May template kasi ang mundo na parang yun yung follow natin na mag-aaral ka, tatapos ka, tatrabaho ka. Yun yung finalo natin. Kasi parang ngayon, hindi na applicable yun. Kasi nga naiba na. Oo. Pero yun yung pinamulat kasi sa atin. Totoo yun. At nagising na tayo. Pero yung ang ano naman Matrix pala. natin doon, hindi natin kasi naman alam kung ano yung life na
na nilakad nung mga nauna sa atin. So, hindi natin alam kung paano i-justify yung template na ipinasa nila sa atin. Diba? Pero at least ngayon, mas parang nag-grow naman yung generation natin na contentment yung gusto. Happiness, contentment, living the moment. Healing your inner child. Your inner child. Kakahil ng inner child, ubos. Yun. Sad-sad. Okay lang. Hindi, magtatrabaho na lang ulit. Ganon. Sabi nga ni Justin ng SB19, at least masaya. Yun. Masaya po talaga. Short and simple naman talaga. At least masaya. At least. Masaya pero nakasima. Dahil iniisip na siya, babayad ako ng credit card. Yun. Kasi ikaw bumili ka ng labubu, mga ganun stuff. Mga biniling ikaw mga merch. Di ba yung mga ganun? Di ba? Ikaw, yung Nintendo. Yun. PS5 tsaka Switch. Di kasi dati, may mga klase ako na alam mo talagang paldo. Kasi may second floor yung pencil case. Yun, isa yun, number 1. Totoo yun. Diba? Tsaka naka-stroller, ganun. Gusto ko yung gano'n. Tsaka pinindot mo, lalabas yung sharpener. yung dito, lunchbox ni Nickelodeon. Diba? Tapos yung notebook, alam mong, ano ba yun? Starling ba yun? Kay Seiya. Yung mga ganyan. Akin kasi, Bojo Molina dati yung... Bojo Molina dati. Marvin Agustin dati yung mga notebook yung mga... Jolina. Pero yung mga yun, alam ko talaga. Pero, alam mo yun, noon kasi, parang, sinasabi ko, sobrang yaman naman itong mga to. Yung mga tipong ganyan. Pero kung titingnan ko, kasi yung tatay ko, doktor din, tinatanong ko yung tatay ko, bakit ito binibila ng magulang niya? Bakit ako hindi? Pero that was my father training me for a delayed... Parang kasi sa tatay ko, delayed gratification. Na parang you have to work for it muna. Na I think, nadala ko naman ngayon. Kasi, hindi ako yung basa-basa bibili or pag ininggit ako ng mga tropa ko na... May inggit ka. Yun. Kasi may tropa ako na parang on a monthly basis travel. Labas siya ng bansa. Niinggit niya ako na parang ito ganyan. Wala ka. Parang gano'n. Nye. Bumagsak yung planggana nila. Pero ako kasi, yun nga, my father trained me for a delayed gratification. That's why hindi ako masyadong naiinggit sa ganyan. Tapos, hindi ako nagta-travel kasi papagawa akong bahay. Ayan, di ba? May bahay ako. Ayun. When it comes to stuff like yung healing the inner child, I think mahalaga na yung mga pinagkait sa'yo noon, may resources ka naman ngayon. Di by all means. Diba? Nang hindi na-damage siguro yung mga kailangan mo muna. Yung mga priorities. Oo. Kaya kagaya ako, nagpapaaral ako. Ano yun? Nagpapaaral ako ng anak ko. Yung anak ko, first year high school. Panganay ko. Akala ko typo. Mahal naman tuition na yun. Nasobrahan po yata ng zero to. 97,000. Mall. Talaga. Eto na po yun. Baka 9.7 lang to. Kaya nga pero, may bunso pa ako. Yung bunso ko, pinakot ko, pabatsi, 62,000 din. Mahal lang nga kasi ang tuition fee ngayon. Pero, again, yun yung prioridad ko ngayon. Na hindi mo ngayon hindi mo maiinggit na travel ako ganyan. Hindi mo maiinggit na may bago akong ganito. Hindi, my father trained me for that before and I'm thankful for that. Number 2, I have priorities. Yung mga bata yung prioridad ko. Asawa ko, 2 anak ko. After nun, pag nagawa ko na yung mga responsibilidad ko, saka ako bibili ng mga labubo. Yan. Ako bibili ng mga bagay na pang sa akin. Yung Nintendo. Yeah. Excited Sapatos, relo, yan yung mga... Naalala ko may someone na nagsabi sa akin, parang nagyaya kasi siya ng labas. Yan. Hindi kami yun naklay, tapos may nagyaya sa amin. Si Clay, ganyan. Magkakasama kami. Tapos may nagsalita, sabi niya, tara, labas tayo, ganyan. Tapos sabi nila, okay, go sila, sinakli, ganyan. Sabi ko, okay, hindi ako sasama, sa bahay lang ako. So, sinabihan ako na, may pambili ka ng merch, tapos ayaw mo lumabas. Ay, bakit? Para ko naman yun. Totoo yun. Tsaka, hindi ko naman ibig sabihin na pag may pera ako, lahat gagastusin ko. Parang, kailangan may discipline ka pa din.
na kung tingin mo kakapusin ka, huwag ka na tumuloy. Oh. So, ngayon, Ano nga bilhin yung lagi labo yung ko. sinasabi? Ano? Yung God will provide. Ayan. Yun ang aming motto. Ayan. Ayan. Bakit? God will provide naman. bakit? Tama naman. He provided. Oo naman. Oo. Pero medyo naiiyak na kami pagka dumadating yung mga sowa. Bakit si Lord ba hindi na naiiyak? ang mahal siguro nga talaga niyang mga pinagkakagas. Pero at least sabi nga ni ng SB19, at least Masaya. masaya. Ay, maganda nga naman 'yun. Masaya naman nga. Oh, pero For a few minutes. ang iksi naman, minuto lang. No, pero yung if sa mga listeners natin, sa mga followers natin, siguro if there is a piece of advice that I can share to everyone, kasi randomly Batchimi nagtanong sa akin ito, Joy. Sabi niya, Pao, at 34, do you see yourself as a successful man with everything that you've got? Sabi ko, success naman, subjective yan. Pero, siguro, yung journey noon hanggang ngayon, I'm proud kung nasan ako ngayon. Pero if there's one thing that I can share to each and everyone, I don't want to be religious on this one, but this is true. Totoo to. If there's one secret for financial freedom, mag-tithes kayo. Ibig sabihin, number 1, you seek the Lord. Number 2, you build a relationship with the Lord. Number 3, you give tithes. Tithes is giving back to the Lord what is His. And, ako maniwala ka, it will open to a lot of doors talaga. So, ayun. Ang mature ko doon sa part na yun. Oo. Okay. Parang dapat umakit ka na sa 8.5. Okay, sige. So, hindi na ako 7, 7.5. Siguro Iakit ka na. Oo, 8, 8.5 na. Na-promote ka na dahil dyan sa sinabi mo yan. Okay, at least tatumaas na ako. Bago matapos yung gabi, tinaas ko na. Oh, thank you. Pero pag may ginoke ka mamaya, baka lumaga pa ka. Tatry ko. May mga intrusive thoughts kasing dapat sa isip ko lang lumalabas sa bibig ko. O ano nang sunod nating... Eto, parang in real life situations, yung mga na-encounter na kayong senior, consultant, na matalino naman, pero petty. Ikaw na mag-umpisa niyan. Bakit? Petty. Oo. Wala akong... Teka lang. Teka. Oo. Iisip muna. Ano ba petty? Ano ba yung petty? Petty. Oo. Competitive. Yan, mature yan! Kaya pala. Parang yung Wala naman. Mga Sige, petty. ibahin na lang natin. sige. Oo. Kasi wala akong maisip sa ngayon. Okay. Yung medicine ba, nagtotolerate siya ng parang, tawag dito, immaturity in certain forms. Like, toxic yung ugali, toxic humor, yung ego, minsan power tripping. Diyan sa... Parang hindi naman. Depende kasi ngayon, ewan ko nung before. Ha? Pero sa ngayon, yung time ngayon, nako-call out na kasi siya. So, kung halimbawang gagawin mo siya, may mag-feedback sa'yo na. Which is a good thing. Kasi yun yung binabago natin. Kasi may mga bagay may talaga mga specialties talaga na hindi naman siguro yun lingid sa kaalaman ng lahat na merong mga specialties talaga na sabi nga nila parang fraternity. Pero ngayon kasi parang binabago na nung mga bagong generation ng doctor. Tinatry nilang hindi na ipasa yung nakaugalian. Diba? Which is a good thing. Oo naman. Kasi hindi na siya toxic na... Kasi kung mapapansin natin ngayon, aminin na natin, there is I think this is a universal problem na not all doctors are interested to go to residency. Oo. Na all programs, I think across all institutions, whatever whatever specialty ang gusto mong pasukin, nahirapan sila kumuha ng applicant. tayo nga nahirapan tayong kumuha. Na may magstay, na may makatapos. So, kasi iba na rin yung mindset ng mga new doctors. Kasi yun yung nakatato sa utak nila na once I go to residency, mabubuli ako dito, sasakit yung ulo ko dito. But again, there's a fine line between being toxic outside your work and the toxicity that is included and part of residency. Because sabi ko nga sa mga aplikante natin, of course, residency will be challenging pa din.
No, but one thing is for sure, wala tayong toxic culture. Kasi nga, naniniwala ako dun sa generation ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na mahina sila. Oo. No? Minsan nga, naiingit ako sa mindset nila. Kasi kaya niyong gawin yun. Kasi kung ako sa sarili ko, hindi ko kaya. As an introvert, di ba? As a millennial. They are yung mga bagong generations of doctors ngayon, they are very self-aware. Oo, tsaka Very vocal. Yun yung meron talaga sila madami silang ideas and they don't keep those ideas to themselves. So, they are very vocal dun sa talagang ipapaalam nila sa'yo kung ano yung iisip nila. Siguro ang mali lang sa iba, yung the way they communicate, kung ano yung concerns nila, dun sa mas superior sa kanila, sa mas senior sa kanila, or even dun sa co-residents. Minsan din kasi hindi nila kino-communicate. Oo. Yun yung I think that's the bad side naman ng social media. Kasi imbis na i-communicate niya, ipopost mo. Tayo dalawa, may problema tayo. Na imbis na sabihin ko sa'yo yung problema ko sa'yo. Ipopost mo pa. Hanap ka ng ibang, hahanap ka ng ibang outlet, tapos hahanap ka ng kampe, or hahanap ka ng, kumbaga parang ganun yung nangyayari. Naalala ko yung every January, yung hindi na magpaparinig sa 2025, di tulad ng iba dyan. So parang yun yung kasi parang nagiging bad side ng social media wherein instead na let's fix this internally and let's communicate properly, parang napopost pa. Na dapat naman talaga yun napopost din naman. On the other hand, yung nakita niyo ba yan yung sa yung shinare ni Chronicles of MD. Shout out po Dr. sa Chronicles of MD, yung nag-reels ng life of a medical student. Parang, sa med school yan. Para siya, feeling ko kasi sa ibang bansa yun. I think. Kasi mas compared kasi sa dito, Philippines. Pag may nakakausap kasi, kahit anong course, parang, pag kinumpare, parang I have friends na nag-aral sa, yung magandang school naman sa Philippines. Tapos, meron silang nakakausap na from other countries, sa Thailand, mga foreign students. Pag tinatanong nila kung kamusta yung studying sa Philippines, sinasabi talaga ng mga foreign students na mahirap talaga yung sa Philippines. Tapos, kasi sa ibang bansa, sa Thailand, nakaka-travel sila kahit nagdo-doktor sila. Sa Thailand, mga actors, doktor. Nakakapag-clinic pa sila. Tapos may series sila. Oh my God. Pero yun, kasi nung nakita ko yun, kasi batsi yung context, yung med student na yun, babae siya, tapos nagawa siya ng reels na at this time, 8 a.m. Gising siya. 8 a.m. Gising ka ng 8 a.m. Tapos, 8 a.m. klase na sa atin yun. Ano yan? Parang pinakita niya yung buong araw. Klase siya ng 8 a.m. Midday, nag-gym pa. Nakapag-gym siya. Tapos, hanggang sa matapos yung araw niya, fresh siya. First year. Usually, yun yung testing the waters eh. Yun yung aalamin mo kung, is this for me? Pero wala pa ako nakikitang fresh na mga social. Exactly. Well, yun yung siguro sa residents natin, yun yung I try to, as much as possible, ano ang tawag mo doon? Compromise with them. Kasi, ayoko naman nung sobrang toxic na yung tipong wala ka ng buhay. Kaya lagi ko sinasabi sa residents, tulad na kanina, nagtatanong yung isa nating resident, Doc, skeletal duty po ng Friday. Dahil holiday. Papasok po ba ako? Magpahinga ka. Ipahinga mo talaga yan. Kasi wala kang pasok dyan eh. At, ano ba tawag dito? Pero when it's time to work, kung ano yung hinihingi sa'yo ng consultants, ibibigay mo talaga. Because again, that's residency. No, yun naman talaga. We can do residency nang tinatanggal na natin yung toxic culture of military superiority. Ay naman natin ang ganun. Yun. Ano pang ikamamature natin dyan? Parang ang mature natin. Parang kailangan natin ma-improve. Parang seryoso naman. Kaya nga, kung kailan naging... Parang hindi tayo to. Maturity yung topic natin, pero... Parang mature natin. Itaas mo na. 7 point, Ano na ako? 8.5 na. 8.5. Ako, 8.5 na din. Sa'yo, hindi na. Ano na? 8 na din? 8 na din. Di ba? Bago matapos to, mga 10 yata siguro tayo. Mature na tayo. Ilang minutes ba tayo nag-shoot? Bago to matapos, 49 minutes na tayo nag-shoot. Sige, ito. Ano yung pinaka-childish na ginawa nyo?
Naku, madami naman yan. Anong childish? As a doctor. O, ikaw, as a doctor, ano pinaka-childish mo? O yung mga inaway nyo, ganyan. Inaway, wala. Siguro, pinaka-childish na ginawa ko, siguro nung residency. Yung, kasi nagbabasketball ako eh. Pag walang ginagawa sa ER dati, yung mga gano'n naman, yung mga benign duty, pag wala kang ginagawa sa ER. Di ba may mga nurses natin nagbibilot-bilot ng Bulak. balls. ng bulak. Di nakikibilog-bilog akong ganyan. Tapos sinasabi, Doki, ang sipag mo naman. Ayoko naman pong abusuhin, pero pag tapos mo na yan, lagay mo dito. Doon may parang... Isinot mo. Oo, ginagawa ko. Nilalagay ko dyan yung lalagyan ng bulak. Tapos magbibilot ka. Kobe. Kobe. Tinitiyak ako ganun. Tapos, para sa akin, again, wala namang problemang gawin ko yun kasi Patay na oras. Saka isa pa, hindi naman talaga nawawala yung childish sa pagiging... Kahit na doktor ka na, you do those stuff pa din. Yung Kobe. Yun. Yun. Shoot naman ang shoot. Wala pa akong maisip. Wala ka na namang maisip. Dahil... Mature ka eh. Mature mo. 10 ka na kaya? Ang galing. 9 na ako. Grabe. Ang galing. Oo. Ay, naman kontra. Ikaw. Siguro ako yung may incident kasi nangyari ng residency. 3 kami sa duty. Okay. Kilala nyo naman na to eh. Pero parang... Ito yung isa. Hindi ako Di ba ito? Ako yung inabala nila. Okay. Tapos? Basta may nangyari nung time na yon na inaway ko siya kasi may ginawa siya. Parang may nangyari na... parang kinall out ko siya dun sa actually dalawa kami nung isa ko pang junior, pero mas ako yung nag-call out sa kanya kasi ako yung senior. Ako yung middle. Okay. Senior ko kayong may problema. Okay. Tapos ako na yung sunod, tapos junior. So ako yung nag-call out. Ang mali ko, may patient doon. So parang reactive masyado na na-realize ko na lang na mali nung ginagawa ko na siya, nung on the way na parang habang ginagawa ko siya, nung bigla kong ginawa, hindi ko pa naiisip na mali. Hindi ko pa na-realize na, shit, may patient. Dapat hindi pa ako nag-react. Dapat inintay kong umalis. Pero after no, na parang, shit, mali pala yun. Dapat pala pinaalis ko muna yung pasyente. Okay. So parang, ever since noon, parang, tinatry ko mas maging self-aware, lalo na sa paligid, bago ko gumawa ng isang action. Kasi, syempre, napiperceive tayo ng mga patients, na ibang tao as professionals, and then papakitaan natin ng ganun. So parang sa akin, naging lesson learned yun na, magtigil ka minsan na. Pero kasi to be fair, end na yun ng rotation namin na kami yung magkakasama. Okay. End of the month pa siya nangyari. Okay. Tapos tinitiis ko siya ng for ilang years na. Okay. Hindi ka sure kadutin mo din siya nung next month. Ikaw yata yung sino gumawa ng schedule. Kasi kasalanan mo yun. Pinag-duty mo kami. Tapos ko siya kumakain siya sa kabilang kwarto. Tokses, halika dito, dali. Pumunta naman ako, tapos pinalis ako. Kasi? Dahil nga, mag-uusap-usap nga sila. Ayaw din akong kasama. Kumakain nga ako ng... Susubo pa lang siya. Susubo pa lang ako. Tapos sabi sa akin, Tokses, pwede ba nung ka sa kabilang? Sayang naman. Gusto lang naman yung chumisipis. Again, sabi ko nga sa inyo, for those newly minted physicians out there who's listening sa atin, at dun sa mga nagpaplanong mag-residency, you don't just improve your knowledge, you don't just hone your skills, but you build your character and attitude in residency. And para ma-build yun, kailangan mo ng mga ganong moments para ma-strengthen yung... Oo, same naman yun pagka sa practice din. Kasi pagka may, hindi naman ikaw matututo ng, kumbaga, magiging expert ka pa sa mga cases kung tsaka sa private practice mo, tsaka hindi lang co-residents mo makakaharap mo pag private practice mo. More so, yung mga relatives. Kaya nga, tama yung experience is the best teacher. So, yun pala yung take-home point natin ngayon. Experience is the best teacher. Ang ganda. Diba? So, again, if you're enjoying this podcast, you can follow us, subscribe, and hit the follow button. Notification bell. You can Spotify, YouTube, and Facebook. Yes. We are Shift Ends Chikahan started. And before we end this
From mature to... Wala na bang question Oo dyan? nga, wala ka bang ender dyan na... Ito na lang. Kung meron kayong i-advise sa younger self, parang PGI doctor self nyo, ano yung i-advise nyo sa kanya? Ikaw? Ba't ba ako muna lagi? Siyempre, pag ganun yun eh. Okay, Pag ganun yun. from the top of my head, parang wala akong maiisip. Sige. Teka lang, mag-iisip muna ako. Okay, sige, I'll start. Siguro if I'll be meeting my PGI. younger self who's an intern, no, if I'll be advising something sa kanya is that ano ba? Di ba? Hindi, kasi sa akin I don't want to again, pinipilit kong wag maging serious. Serious. Pero hindi ko talaga maiiwasan, pero ang mapapayo ko talaga sa kanya is that siguro 2 things. Number 1, wear a helmet. It's gonna be a bumpy road. No, pero siguro yun, number 1, sasabihin ko sa kanya, Pao, wear your helmet, buckle up. It's going to be a roller coaster ride. It's going to be a bumpy road ahead. Number 2, if the Lord is with you right now, the Lord will still be with you forever. Kasi, right now kasi, hindi naman talaga ito yung ko alam naman ni Batchi yan. Ulitin ko lang ulit. Hindi ito yung, ano ba tawag yun? Hindi ito yung branding ko. Na, tarantado ko naloko-loko ko. Pero ngayon kasi parang part of me growing, part of me maturing is that I always seek the Lord's word. I always seek His word. Kasi I'm allowing His word to shape my daily life. Hindi biro yun. That's why the first thing na ginagawa namin ni Kamer every morning is that meron kaming tinatawag na quiet time, na meron kaming tinatawag na devotion time. Ang tawag namin doon sa church namin, My Today's Manna. That before we start the day, I'm allowing Him to, Lord, anong gusto mong gawin ko? Anong command mo sa akin ngayon? Yun yung mas nagpapa-mature siguro. Kung kanina, mga 8 na ako, 8.5, mga 9.2 na ako ngayon. Tumataas. Kaya nga, no, pero kasi, if you'll allow me, mabilis lang to. Kasi kanina, what resonated sa word sa akin, in Romans chapter 8, verse 1, it says that there is now no condemnation with Christ Jesus. So, kumbaga kung ano yung lumang ikaw, once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and you'll not pray to anyone else, anything else, except Him, what He promised you is that He'll give you eternal life, and there is now no condemnation. Wala na. Yung mga lumang mong practices, wala na. Yan, burado na yan. You're a new creation. Yun kasi yung parang naging struggle ko noon. Before. Na parang, for me, ano ba yan? Parang, yun yung hirap ako na parang, ito ako. Ganun, diba? Parang, may mga lumang practices ako na parang, bakit hindi ko matanggal? Bakit I'm still sometimes doing it? Ba't ako nakakapagmura pa din minsan? Na parang, bakit ako nahihirapan? Tapos parang na-remind ako dun sa binabasa namin ni Kamer na yung shinare ko kahapon, wretched man that I am. No? Parang, paano ako makakalabas dito? And sa dulong part, it says na, but thanks be to God that you are redeemed through Christ Jesus. So, 9.5 na ako ngayon. Yun yung papayo ko dun sa para sagutin. Number 1, wear a helmet. Number 2, if you're seeking the Lord right now, seek Him always pa din. Ikaw? Sa dami na sinabi ko, hindi ka pa nakakalungkot sa utak mo? Hindi, sa akin, kung halimbawa mamimit ko yung PGI self ko, ang pwede ko lang ma-advise sa kanya is learn along the way talaga. Kasi kung, at saka, ano nga yung quote na... Sige, gusto ko to Ano yun? Welcome to Quotes by Ses. Quotable quotes by Ses. Ano nga yun? Yung fall 7 times. Stand up 8. Stand up 8. So, parang lagi kang, kung kahit ano man yung pagdaanan mo, matumba ka, madapa ka, ngud-ngud ka ng mundo. Bangon ka lang. Bangon ka lang ng bangon, fight lang ng fight. Ganda. So, kasi pag sumuko ka, wala. Magiging stagnant ka na doon. Ganda. Yun yung masasabi ko. Kasi yun naman is applicable for
lahat. Sa general. In general. Sa But that is buhay. specifically for yourself who's an intern. Oo, sa akin. Kasi, for sure, kumbaga, as an intern, marami ka talaga pagdadaanan. Tsaka yun yung lito ka eh. Oo. Diba? I'm not as dumb as I was nung clerk ako. Pero hindi rin naman ako... Sobrang wise as a resident. Na I'm just a witty intern. Kumbaga parang yun nga daw yung ano eh. Ano nga tawag doon? Parang gray zone. Kasi wala ka masyadong sobrang ilalim ng food chain. Tapos hindi, yung responsibility mo, hindi ganun kalaki. Kabigat. Kagaya ng sa residents or sa consultants. So parang ano ka lang, iipis-ipis ka. Kaya nga. Ganda nun ha. Learn along the way. Yun. Oo. Ikaw? Sa akin, never be afraid to seek help. Kasi, hindi mo siya kakayanin. May times na ikaw lang din ang give up. So, wag mong kimkimin lahat. Kinausap talaga yung sarili. Pati Joy. tissue. Dear Joy. Wag mo kimkimin lahat. Oo. I mean, kaya mo naman siya. There are times na kakayanin mo naman ng ikaw lang. Iiyak siya. Grabe, hindi Oo, pag nito mo lang yung high-five ka na. Wait lang. Sige na. Para ikaw highest dito ngayon. Ibig sabihin, may times naman nakakayanin mo siya ng ikaw lang. Ayan. Pero hindi yon palaging mangyayari. So, wag kang matakot na humingi ng tulong sa iba. Yun. Galing ah. Diba? It's a very fruitful episode for Parang for mature us. na. Kaya nga. Diba? Nakakainis. Ilan na? Ilan na ang grade natin? Oo, 9.6 na ako. Oo. Parang mga 9.600. Ang dami lagi naman may putal naman. O siya, dahil dyan, dumako na tayo sa ating paboritong segment. Ito ang Sex Tips! Mauna na ako. Okay, Siyempre. go. Pag-isip na agad siya. Siyempre, kanina pa. Actually, Ay, natatakot mo ka. ayun, pick upin na ulit to eh. Baka Kasi pag magawan. nauna, may pick upin na lang ulit Okay. ako dyan. Sige, sa akin, ito, pinaya ko to kay Joy kanina. Eat less, move more. Ikaw. Ako, rain or shine, SPF is your best friend. Kasi hindi ka naman vampire. Wahaf a vampire. Sa akin naman, ay since nauuso ngayon ng mga animal bites, Oo nga. pag nakagat ka, Kagatin mo din. pag nakagat ka, or bawa nakalmot, magpabakuna. Or visit your nearest ABTC or ABC clinics. Ganda. Okay. Yan. So, sana may napulot kayo. Again, we're available on Spotify, YouTube, and Facebook. Shift Ends, Chikahan Chikahan started. Oh. Abangan nyo kami sa mga susunod pa naming episode. Sa aming mga mall show. Oh! Ayun na. Okay ka lang. Sorry, Ayun nabawasan yata yung Diba? Parang hindi pa ako ready doon. 7.5 na lang ulit. Bumagsak ulit eh. Mataas sa kanina. Bihira ka talaga. Sorry, intros. Kaya nga, dapat sa utak mo lang yun eh. Sorry. So again, let's end this episode. Maraming salamat sa pagsuporta. Again, my name is Doc Pao. I'm Doc Sam. And I'm Doc Jai. This is Sex. Ship ends. Hand started. Bye-bye. Bye. Mwah, mwah. Okay, we're done. Bakit parang seryoso pa siya? Serious ba, Chi? Natin yung branding. Dahil 10th episode. Special.